Medyo matagal na din pong panahon mga kanayon nung huli ako nakapagluto nito. Buti na lang mayroon pa ako nadaanan kanina yung mga nagbebenta sa tabi ng kalsada nung inihatid ko nga po yung aking mag-iina sa eskwela. Yan yung pugo. Hinahabol ho natin sa palayan sa bukid noong araw. Madami naman na po ang nagbebenta nito, yung mga paitlugin. Pero syempre, iba pa rin nga po ang lasa kapag yung mga ganyan native. I-adobo ko lang muna para mas maging malasa po. Medyo makunat din ho kasi yung gantong klase ng ibon, kaya papakuluan ko lang para po lumambot ng kaunti yung kanyang laman. Saka ko lang po ito papalutungin para masarap po ng kaunting papakin. Okay na po yan. Toyo, sibuyas, bawang, sili. Yan po yung aking sausawan. Lord, thank you po sa pagpapalang pinagkaloob mo ngayong araw. In Jesus' name, Amen. Oh. Grabe. Ang bango. Napakalasa po ng kanyang laman. Medyo makunat pa. Pero ayos lang naman po dahil yun yung masarap. Yung medyo may kinakagat-kagat ba. Kanyang laman loob. Ang sarap po. At least nakatikim na ho ulit ng gantong ibon or ng pugo. Kita ko yung dalawa. At tsak, magustuhan din ho yan ng mga bata mamaya. Lalo na yung bunso ko. Mahilig ko sa mga ganyan. Exotic. Ibon. Palaka. Medyo mainit pa nga lang. Sarap. Sa mga kanain po nating laking bukid dyan, alam din po nila, mga nakatikim nakakain nito, kung gaano kasarap ang ganitong klase ng ibon. Sinisimot ko na mabuti yung mga buto-buto, sayang naman. Dahil hindi ko naman alam kung kailan ulit ako makakabili nito. Kaya nilulubos-lubos ko na.
Masalad ng gusto yung kanyang laman. Maraming salamat po mga kanayon sa inyong patuloy na pagtangkilik. Diyan ko muna tatapusin at lilinisan ko lang na mabuti. Sa wala sayang. Kita-kits po sa mga susunod kong upload ng mga pagkaing bukid. Dito nga po sa mumunting kusina ng inyong kanayon. Maraming salamat po. Daan muna kayo. Kain po tayo.